pero pwede pa nilang ilaban. For Echo, pwede ito na pag-secure sa kanila para sa pagkapanalo at ituloy pa ang kanilang laban para dito sa playoffs. Nakikita mga signature heroes for both. At titignan natin yan dahil papasok na tayo sa ating game. Yep, hindi talaga malabo yun. Tayo na to eh. So, di ba? Parang anything is possible. Pero ngayon na nagsisimula na tayo, early game again, ito ay isang show na mayat maya ay parang aasahan mo na manggugulo. Pero, so far pa naman, syempre magpapa-level din muna ang ating mga mid laners. The superior wave clear dito and poke na potentially manggagaling kay Sanji kapag pinam niya talaga ang isa sa mga siguro pwede nating mataan din kapag ka nagkatagpo-tagpo sa early yung ating dalawang teams. Ngayon, meron bang kakaiba sa mga emblems, talents, or... Yep, typically Impure Rage yung nakikita ko sa mga Lilia. Parang bihira tayo makakita ng Lethal Ignition. Siguro ito yung kakaiba na nakikita ko. But overall, pretty standard naman, ma-expect natin from all the other members. Tingnan natin kung paano ang gagawin dito ni Sanji with that Lethal Ignition. At again, yung laban natin ngayon is labanan ng isa sa mga signature heroes. For Light, iba talaga ang kanyang pwedeng ibigay pag-show ang kanyang gamit. Same goes with the other players din ng RSG and even for Echo. Grabe, nag-inspire na rin dun si Eman. Parang in an attempt to actually get the advantage sa laning. Pero mukhang ngayon siya pa ang mafi-freezan ng minion. So, isa sa mga pwede nating mataan for the gold lane. Pero, magkakakitaan din ng maaga ang ating dalawang junglers o mag-besties dito sa gold crab prior to the turtle. Parang maagang talaga laban. Magkakamustahan lang muna talaga ang ating mga junglers. At even si Akoy Sanji, so para sa nagiging rotation dalawang kupunan. May Petrify na nakomit doon. Sanford, nakala natin low. Medyo nabawi bigla with the Sha Essence yung buhay niya. At ngayon naman, tumingin tayo sa bandang Turtle dahil nandoon ang taunt mula sa Energy Eruption of Razor Strata by Retri. Irad ang makakasecure. Si JP na nga bang paparusahan dito. Nandoon si Aqua with the Ghost Bursters for that first blood. Nats ditong tumatrabaho pero may Black Dragon form din silang kinakailangang isipin. Makakadash pa ba mapakalayo? Pero inilalaban na nga nila ito. Carl TZ is low at hindi na muna lalaban ng Echo. Parang napanood na natin to kanina. Dediretso na naman yata yung RSG. Ganun na nga. Para i-raid dito yung purple buff ni Carl at Easy. Masisecure niya ba this time? Kaya ba Raider sa pangalan, Minion Fury ginamit na doon pero si Aqua mula sa gilid. Napakasakit din nung damage kaso si Nats ay mapapatumba. Sanford din dito, wala ng Black Dragon form. Siya na nga ba ibibigyan? Nandun na naman si Aqua. Appraisers natin binagsak na doon. Low card easy. Makaka-out pa rin. Si JP din merong pang-additional sustain. Ma-attack yata ron ni Aqua pero siya pa nga yata ang ma-outplay. Sino ba talaga lumamang after the steep fight? Yep, naging pantay na. Kasi nung una, RSG, getting the turtle, getting the first blood, pretty good. Kaso nga lang, itong si Sanford nakakabawi na mukhang mas komportable. Itong si Sanford, ang bakbakan talaga ng klase ng hero para sumabay doon kay Nats. Hindi nila hayaang makuha ni Nats agad yung tempo ng game at mag-dictate dito at papalagan talaga nila. Overall, Echo nakapag-equalize sila with that. However, RSG is still pretty happy with Irad, level 6 sa moment na to. And pretty much okay set for this juggling Fredrin. Ang tagal nung laban natin, nawala na yung Black Dragon form. Oh, extended team fight na yung nangyari doon. Again, lahat ng mga resources parang gusto mong i-capitalize as much as possible. So up until pwede mo pa siyang gamitin, pwede ka nang dumiretso doon sa mga ibang pwesto. So 4 minutes pa lang ng ating laro at talaga nagkakasagutan ang ating mga teams. At konting pitik lang para nga meron talagang sasagot din para sa dalawa. So nakapwesto na naman, may kita natin na medyo lamang si Eman pagdating doon sa gold but very minimal. Minimal lang, 200, hindi ko na ma-compute, basta 200 something yung lamang ang hawak niya kontra dito. Hindi nga naman sobrang significant, so mga magkakakitaan pa naman sila dito sa ating turtle fight. Sino nga ba ang makasecure nito dahil inaambahan na ng dalawang kupunan? Minion Fury kinasa na doon, Carl TZ naman ang mga karetry ngayon ng ating turtle. Black Dragon form nandiyan na rin, Netherrealm wala na, inilalaban ito ng Echo pero si Nats nasa likod, may Electrified low, meron mga pa siyang mapaburst down, mukhang wala munang tatamaan dito, makaka-out pa with the eye for an eye. Ginamit na rin yung Way of the Dragon. Kaso ang naipit ay si JP at makakalipad doon si Eman taking 1 kill for RSG. 1-for-1 trade. Echo nakakuha. Sino ba talaga ang nanalo? I think yung Echo overall, masaya dun sa trade-off na yun. Ayun nga lang, RSG, dahil nakakuha ng isang assist dun si Eman after that crossbow attack.
mukhang mas magiging komportable. Overall, macro-wise, parang nasa Echo yung panalo na yon. Kaso nga lang, itong RSG, makakuha ng split hit sa may bottom lane. Ito na naman si Kuya Nats. Kuya Nats? Oo, si Kuya Nats, sabi niya, hindi lang ako makunat, kahit yung mga makukunat na mga tore, kaya ko ding ma-push. So parang nag-iiba yung function ngayon ni Nats, no? Oo. Kasi kanina kasama siya sa teamfight game number 3. Tapos ngayon naman, mag-split push muna ako para laging nandito si Sanford sa lane ko. Parang sasali siya sa likod, tapos right after that, pupunta doon sa lane kung saan siya makakakuha at makaka-convert ng Torre na sobrang pumapabor ngayon sa RSG kasi hindi pa naman din na-convert ang Echo. Maganda ang kanilang nagiging depensa at pag-control. Dito, parang gusto nga nila. Kaso, nakabantay na rin yung RSG. Ito, ang lalim din Grabe. ang lalim na kinat na minion wave pero narinig. Oh, ayun kinagandahan pala sa Benedetta. O nga pala Ay, yung, lumalim, no? yung pang-dash niya kasi parang ang hirap niya ding habulin. Oo. So medyo magiging masakit na naman sa ulo si Nats later on. Mhm. But for sure, Echo is fully aware of that. Yep, Echo, sila din, mahilig mag-split push shot. So, they know how to manage the minion wave for sure. Sabi nga nila, pag ganito mga XP laner, ito yung mga trabaho lang, walang personalan. Ang hirap lang ng parang dalawa yung namamanage bigla ni Nats na waves. So parang okay lang ang RSG na Double lane split push. Parang siyang Uranus pero Oo nga magkaiwalay. parang okay lang magsama-sama ngayon ang RSG at antabayan na talaga si Eman na ngayon medyo napapaganda nga talaga yung gold na inahawakan. So for this upcoming turtle or possibly last turtle, sino nga bang makasecure kasi yung Black Dragon form nandiyan na Minoan Fury as well. May mga nananakop, meron ding Netherrealm na ikinasa at ang Lord ay a turtle na kalahati na talaga pero ang makakuha pa rin ay si Carl Tizzy at Fraser Strat. Binagsak na doon ni Irad pero may lumilipad din namang Eman. Makakakuha ng kill kay Light at ang Echo na kompletong-kompleto pa with the additional decimate ay umaabante kapag ka nakikita nilang pwede pa. Carl at Hazy with a double kill sa bangko ng Turtle. Kamunti ka na rin, by the way, si Benny Cutie dun sa may middle lane. Pero Echo ngayon ang lamang ng 500 doon sa kanilang gold. 100% Echo yung nakakuha ng panalo doon. It took out Irad, nakuha nila yung turtle. At nabuhay pa doon si JP even after ng commitment ni Eman with the crossbow of tank. Looking at the items, dahil inunan din yung casual Dreadnought armor para dito sa ating Minotaur, kaya naman nabuhay siya dun sa damage out. But with corrosion sight pa lang na on hand dito para kay Eman, the 1-1 is not yet ready to deal with JP. Parang may may talagang kunat pang nararamdaman mula kay JP. Dahil sa kanya nakakauna ng stack pero hindi naman siya agad-agad napapatuba especially kapag may umaabot pa na clutch heal. Yeah. Kumbaga mula din dun sa kanyang second skill. So far, kahit nasabihin natin nakakuha naman ng magandang timplang RG, kinakailangan pa nila ng additional items to really pull off a team fight na makaka-clear win kontra sa Echo. Si Kuya JP kasi binil niya rin dito is Chop Suey build. Meron siyang konting pang Magic D, tapos merong Physical D. Mamaya na lang yung totoong pang defense para dito. So, day 5, ang ating score naman ngayon, ang Echo. Almost 8 minutes into our game time. And nababanggit natin na si 1-1 ay kailangan pa munang tumaba. Yun ba ang parang kailangan pa mag-focus ng RSG ngayon sa specific lane niya or iling ko sa lane niya? Siguro, hindi naman, kailangan na lang nila mag-establish yung zone. Siguro 2 lanes para Eman kasi may split pusher naman sila. Then, right. make sure lang na yung jungle na pupunta rin pa rin kay Irad. Hindi dapat magaya ito nung previous game na lugi sa levels si Irad. So far, okay pa naman yung pag-secure nila ng jungle. Si Eman pala ang mag-double lane, hindi si Nats. Para makakuha na talaga ng additional items ngayon. Pero magkakakitaan yata. Light, mahuli si Sanji pero may black shoes pa and Purify na natitira. Pero ngayon, alam nila na wala na. Pwede na kaya itong talagang tapangan ng RSG? Dahil alam nila kung ano na ang na-burn sa side ng Echo. Sinasayawan pa rin ang Lord Eman mula sa likod. Makahanap nga ba ng sastakan? Si Cartizzy nga ba ang mapupuruhan dito? Nandyan na yung Black Dragon form. Nats na naman mula sa likod. Directo final blow. Meron na naman siyang mga pokes na binibitaw. Pero masakit-sakit na rin yung mga bolang nagmumula kay Benny Cutie. And the Lord, inahawakan pa rin siya dito ng RSG. At yung Minoan Fury, kinasa na rin ng Echo. Sabi nila, it's time na tayo na rin. Lumaban na. Dahil kitang-kita mo na kung papaanong eto yung re-engage na gusto nila. Pero si Nats na naman magmumula sa likod. At ang makakakuha ng Lord pa din ay si Carl Tizzy. Grabe, wala na nga. Ang nangyari lang doon is the Lord. Ang dami mga skills na ginamit. Tapos, for the side of RSG, parang nahirapan silang lumapit. Tinry nila. Hindi nila na control yung talagang mga ultimates nila. I would say, Nats going in for the Electro Final Blow,
Nakagulat na ginawa niya yon. At the same time, walang Petri na kasabay. Usually kasi kapag ginawa mo na yun, may Petri ka na. And then, RSG, kaya na namang sagasa kasi Frederick Paramis to. RSG did not clear their ultimates correctly. Si Irad nga, basta-basta na lang nagbato ng kanyang Appraiser's Wrath. Siguro kasi madaming tatamaan, pero wala kasing low na members ng Echo, so ineffective, parang nasayang lang. Nakapag-regen ang Echo gamit yung kanilang Minotaur. Ito yung kailangan take ng RSG. Kapag hindi sila naka-burst, madaling mag-sustain yung Echo. Oo nga pala, tapos meron kasi silang taga-heal. Taga-heal. So parang ginagawa ng RSG is, okay, sige, hayaan muna natin ulit si Nats na mag-push ng Torre doon sa may top lane. Pero yung Lord kasi ng Echo ay nandito na sa may bottom lane. So parang ganito lang ulit ang storya na ginagawa ng ating dalawang kupunan. At sanib-sanib puwersa ngayon ang side na Echo. Meron pang Athena Shield para kay Carl TZ. Mamaya natin makikita yung possible na patungan ng mga skills para dito sa ating dalawang kupunan. Parang gusto na lang salubong. Hindi, nakaabang dito sa may rush ang mga players. Masyadong mabilis gumalaw si Nats, Irad! pero makikita nila doon si Irad. Hindi nga lang nagpakita muna si JP at si Benny QT. Kunwari si Sanji lang. Kunyari si Sanji lang. Pwedeng mid yan. Ito yung mga moments na, ay, akala ko walang tao, pre. Sorry. Oh, kasi wala pang sisilpa. Probably sisilipin din ni Light. Ayan, na-reveal na po kung nasaan dito ang mga players. 5 sila lang nandyan na probably ay na-vision na rin ni Light. Yep. So, space na ulit kay Eman dito sa may bottom lane and 11 minutes. Alam mo, nagpipigil ngayon yung dalawa na mag-teamfight. Teka lang, mamaya na lang. Pero pa na namang Lord na pwedeng makuha mamaya. Grabe yung pagsasama-sama rin talaga ng RSG dito. To think na ang Echo ang unang nakakuha ng Lord, pero ang talagang nakakabasag na ng second tier turrets ay walang iba kung hindi yung trabahong ginagawa dito ni Nats. So hindi nalilimitahan yung espasyo ng RSG. Kapag na-pull off nila ng mas maigi, yung team fight nga na makikita natin later on with the Lord na luminous pa na makikita natin ay possibly makakuha sila ng mas magandang advantage palalo dito. Pero for Echo kasi, parang alam na rin nila na ang counter-engage ang kanilang ilalaban. Ito, Wolf, tingnan mo. Si Si Nats Nats yung ba? pinakamataas na player. Nakakatraba. Job only, no personality. Oo. Sabi nga nila. Trabaho lang, walang walang personalan. personalan. Ayan, sa mga translate. Personality. Oo. Shoutout nga pala sa mga nagta-translate. Usong-uso yan lately. Uso din lately. Yung magkikita saglit, yung mga players, pero Yep. parang ayaw manakit. Ayun parang magpupoke ka lang. Sige, ambahan mo. Hawakan mo sa tenga. Pagka kumulit, sige. Ang main advantage ng ng Benedetta versus Yuzong is Benedetta madali siyang mag-force ng long lane. Katulad ito, yung Yuzong ang tagal niyan. At 2 lanes pa yung clear ni Benedetta. 2 lanes yung kailangan sagutin ng Echo. Uy, nakastack. Crossbow tang, lilipat na ba? Nandyan na ang pagpapatumba kay JP. Walang Minoan Fury, walang counter-engage tayo makikita. Si Sanji rin dito, medyo low na, napilitan ng mag-black shoes. At isa ang wala sa Echo, wala ring black shoes, si Sanji. Ito na ba ang kanilang magiging go signal para ituloy ang Lord? Pero medyo masakit dito si Benny QT. Hindi inabutan ng Ghostbusters. Ito yung marksman na ng Zozone. Oo, parang takot pa rin kasi dito kung ikaw, Echo, is huwag pali pa rin si Eman. Pero parang ibang lilipad at papasok dito. It's gonna be Nats. Another team fight na naman. Ngayon, merong Petri ng kasama, pero maganda rin ang naging pasok with the Black Dragon form. Pero yung pasok na yun pala ang magtutungo sa lipad. Dito para kay Eman on this 1-1. Sanford na nga bang isusunod Sanford? nila? Irad is very low, pero will still get to survive that. Si Light ang magiging kapalit sa halip. Pero ngayon, nakakita tayo ng 1-for-1 trade. Sobrang dami nangyari. Ang dami nangyari. Oo, ang dami ding bolang tumalbog. Meron ding mga arrows dito from Eman. Pero let's down, yung retribution holder ngayon ng ng Echo ang na-dead during that team fight. So, interestingly, 2 beses nakalipad doon si Eman sa laban na yun. Pero, hindi sila nakakuha ng additional kill afterwards. They do take out yung mga roamers at mabubuhay pa dito si Caltizi. Parehas silang level 15 as of this moment. Uy! Oh! No! JP! Needles and Thorns! Nagamit na kasi! Napakasakit ng mga bolang binabato ni Benny QT. Pero si Nats sa baba, tumatrabaho rin talaga. Ilalaban na nga ba ito? May nakauwi naman si Sanford. Ngayon, Echo ang humahawak sa Lord. Oo, parang hindi yata makakalapit dito si Ira dahil sinuzone na nga nila. Habang si Cartesi diretso lang sa pagkuha dito ng Lord Objective. At si Lytra, for addition na lang. And Echo secures this Lord. Habang diretsong dedepensa dito sa may middle lane.
RSG right now, ano ang pwede nilang gawin to defend this Lord? Andiyan naman si Nats. Hey, have Nats, number 1. Trabaho lang. Apart from that, ang pinaka-wave clear nila is this Faramis. Surely yung 1-1 pwede kung sakaling tatagal siya sa lane. Pero ang hirap parang hinahanap siya nila Sanford. And even si JP committing yung flicker ang mabilis na. Interestingly, sabi nga dito ni Brigida na forced agad yung needles and flowers. Kaya hindi nakapag-refresh pa doon si Eman. Or cleanse pala. Oh, yun pala yung hinihintay niya para i-cast yung Minoan Fury Flicker combo. Pero si Light doon sa likod, wala yata munang maihahatid ng membro ng Echo. Napilitan ng gumamit ng Netherrealm ngayon si Aqua at dedepensa muna ang RSG sa Lord sa gitna. Habang ulit si Nats ay may inaangat na ibang lane. Grabe kung tumataba lang din physically ang itsura ng isang hero sa laban. Yung legs dito ni Nats kasi layo lagi na nilalakbay niya. Oo. But Echo right now, talagang lahat ng mga opportunity na pwede na i-capitalize against RSG ay ginagawa nila. Kamunti ka pa nga nilang masira ngayon yung Torre. So look at the things right now. Medyo mataas pa pala yung turret for RSG dun sa may top lane. Kaya nililinis din lagi ni Nats. Quietly, nandun si Benny QT sa most damage dealt in this game. You would assume na kapag merong Lilia game, siya talaga yung deal ng most damage. Benny QT, so much on point in this game. Kahit pa may pang sub-sub yung RSG, meron silang Benedetta, they have the Paramis, Fredrin, may have Cho. Benny QT with just the Purify, matapang na siya enough para humarap dito sa RSG. This is the Benny QT, bagyong Benny form na talagang hinahanap ng mga teams. Speaking of Benning Duty, 105 by the way, para dito sa ating laban. At talagang magugulat ka na lang na hindi mo papansin na nagbabounce na kasi yung ball, yung animation niya kasi itself, parang hirap mong tignan. So parang ang ginagawa niya dito, pampapiglas doon sa RSG kasi medyo masakit na yung bola. Wow, Winter Transition para dito kay Carl TC. Uy. Yep, hindi ako magulat kung madami mag-Winter Transition. Pasok to kay Sanji, even Oo. kay JP. Dahil lang doon sa idea na kapag nag-goal ni si Eman, kailangan may sumalo talaga. Ano to, mapapadalawang isip ka kung ikakasa mo nga kapag sobrang risky na kasi pwede palang yun ang maging hudyat ng pagbabaliktad ng team fight. So, ngayon na na-mention yun, so far naman si Carl TZ pa lang ang may hawak nun. Pero even for Benny QT, meron na rin siyang win chant. So, mga ano yun, dalawang kailangan mong bantayan kapag maghahanap ka ng liliparan. Oo, kailangan mo tignan. Kailangan mo ng bird's eye view. Yeah. Oo, bird's eye view. Pagka gusto mo nga to-market. So talagang targeting ang magiging crucial ngayon para sa ng RSG in 18 minutes. Dito sa game natin, 1.9k gold lead para sa side ng Echo. Hindi na naman makakahinga ang mga players at kakaibang sayo na naman ang ating makikita habang si Nats ay may sarili ding patugtog doon sa may top lane. And of course din, si Sanford na dumepensa. Pipilitin ba tong Lord? Yan ang ating magiging tanong dahil nakapwesto na lang din naman. Hindi makuha ni Aqua by the way yung mga pang-stock niya. Para may loses dun sa may Batageti. Ayan, kinuha na niya, nilapitan niya, pero tatalunan siya bigla. Si Sanford, naging busy dahil kay Nats. Parang kailangan niya sagutin. At ito yung kahinaan ng Echo. Hindi pwede, walang ibang makapagsagot ng long lane push coming out from Nats. Nga pala. At kailangan nila si Yuzong para sa kanilang team fight. Hindi enough na may Minotaur lang sila. They have to start with something. And Nats, masayang-masaya na dahil yung madali naman siya makakapapasok dun sa laban. At the same time, hindi kailangan ng RSG agad yung etong Benedetta. Oh, tsaka pwede kasi lumikod. Speak of likod! May mahanap at ang nasa likod ay si Benny QT. Ngayon naman ang sumunod na sumulo ng crossbow of tank ay si Sanford. Igugo na nga pa ito nila JP pero kulang sila ng miyembro. Wala yung mga nagbabagang bola na pinaka nagiging sakit ng ulo ngayon ng RSG. At mukhang sinisimulan na nga agad ni Eman yung Lord na yon. Hindi na nila hihintayin. Hindi na nila papalapitin. Light and even Eman doing the zoning or actually scouting the members habang si Nats talaga ito lang ang ginagawa. All eyes on Nats kasi kanina doon sa mga split push niya. Yun pala namataan na ang bagyo. Nakita ng Eye of the Storm. Kaya naman RSG, sila naman makapag-secure ng Lord ngayon. What a diversion play! Oh, Echo, yung first pick Yuzong nila, nasagot agad ang RSG ng third pick na Benedetta. And ramdam na ramdam natin na walang makasagot dun sa split push or dun sa long lane push na ginagawa ng RSG. Long lane is the lane opposite the Lord Pit. In this case, top lane yun.
at nakita nyo yung craving ng Echo, kailangan may mag-vision, which is yung typically Minotaur, pero kailangan mo din yung explainer mo, which is in this case, Yuzhong. Parang medyo nag-struggle sila ngayon kung sino nga bang pupunta sa may top lane kasi hindi naman talaga nila pwedeng bitawan yung top. Kaya makakasira na rin ang torre doon ng RSG. 3.2 kaya gold lead. At maririnig natin ngayon na kumakatok na ang RSG. Pero nandun pa rin yung disiplina para sa kanila. Madedepensahan nga na Echo pero meron pang pingin wave dito sa may middle lane. Hindi natin nila hahayaan na hindi mababasag ang mid lane base turret. Pero maganda ang naging pagkaka-clear doon ng Echo. Still, isa itong Lilia at isa itong Bruno na talagang napakataas na rin ng crit damage na naibabato. So, papanghawakan pa nila yung mid lane inhibitor turret nila. Kaso, eto na lang yun eh. Now, ito yung question natin. Di ba parang nagsistruggle ngayong Echo ngayon pagdating doon sa long lane na ginagawa ni Nats na dinadiretso lang niya. How can you possibly stop Benedetta? Parang ang hirap. Ang hirap. Ang hirap sagutin pero ano pwede nilang gawin? I would say, siguro yung Lilia, kaso hindi naka-wilderness pa itong si Lilia. I think, yes, naka-wilderness, agility naman siya. Yun na yung siguro yung best bet at this point. Kasi kailangan nila Yuzhong or unahan nila, mag-conceal play sila. Tapos hanapin nila yung si Nats. Exactly. O hindi, kahit hindi si Nats, kahit si Eman. Kahit sino, no? Parang Kaso yung na-spotted sila ni Light, huling-huli. Nako po, 5 pala kayo dyan. naanahan, boss, na lamparahan, na ilawan ng light. Oy, si JP mag-face check sana. Si JP pa nga yata yung nahanap dito. Pero may Winter Truncheon ding natitira. It's go time para dito sa Echo. Nandiyan na yung Black Dragon form pero si Nats din sa likod. Sinisigurong may magagawang trabaho. Minoan Fury, may nanakap na 4. Pero tila ba, nakaka-damage pa rin talaga ang RSG. Dito, magkakapalitan dahil si Sanji, mapakaraming tatamaan with the glooms. Si Light ang hinahabol at kinakailangan ng makatakas. Irad and Eman are down para sa side ng RSG. 2 for 1 trade. Irad and Eman mamatay doon sa teamfight na yon and JP is down as well. Para makapal ang minion wave ng RSG at dumating na tayo sa point 22 minutes ulit. Pero pantay ulit ang laban. Napakaganda ng ginawa doon. Dito si JP. We're gonna watch it again. Winter Truncheon for risky plays. Kaya naman pala, napakatapang ito si JP. Tapos, kahit madideds na siya, ginuna niya, flicker ulti para mag-setup. Knock-up na lang itong kasunod. At eventually, nabigyan na sila JP. Pero it was enough para makakuha yung kill doon kay Eman na wala ng ultimate sa moment na yon. And that's how you deal with the 1-1 Winter Truncheon for risky plays. Oh, for risky plays, kailangan mo maging freezy. Pero may sipa din pa Light. Si Benny Q na mga hanap, na-attack na rin ni Aqua, pero sasapat ba yung damage? May Netherrealm pa pala! Benny QT is down! At ang makakakuha ng ating Lord ay si Carl TZ pa rin! Wala ng iba! Kaso nandito na si Eman! Makakastak ba? Makahanap ba? Oh, Nats is also goodness! down! Napakaraming na-decimate dun sa ating laban! Wow! Oh my goodness! 40. Kita natin ngayon. Sanford again with a 2-man Petrify. Sama mo pa ng Lord ngayon na masisecure ni Carl TZ. Mag-march in dito sa may middle lane. Tatlo lang ang didepensa para sa side ng RSG. Meron pa naman sila mga tore sa may mid, sa may taas, at sa may baba. Is this gonna be it para sa Echo? May Faramis. Ito yung kailangan i-take note ng Echo. Pwede sila mayari dito. But of course, Echo, nandiyan na lahat. Si Benny Q lang wala. Kaso wala silang tower hitter. Oh no! Tricky pa rin to. Medyo mahirap ngayon para sa side ng RSG. Even Oh! for